Sabi ni Lord, masyado na daw tayo naghihila kahapon. Lahat ng gamit dito na pwedeng mabasa, maliban lang syempre doon sa... Kaya medyo mas marami po yung ng rock wall insulation, saka tayo mag-install ng susunod na layer ng bubong. Lacquer primer, surfacer, ayan. Medyo nagkakaiba dito kasi itong kapag nag-install sila ng tiles, mawawash out dahil sa ulan. Kasi pag ito, adjust natin hanggang dito. Mga karos, good morning po. Kamusta? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Another day, another house improvement po para sa mga ongoing project. Mga karos, ayan makulimlim. Yan po yung update ngayong umaga. Bali araw po ng Biyernes ngayon, July 24. Mga karos, ilang araw na tayo hindi nakapag-update dito sa Lumina Home Space 5 project. Yan, magbibigay tayo ng update ngayon dyan sa mga nagawa. Puntahan din natin yung Garden Premier project natin. Ngayon po nakaschedule yung paglalagay po ng gardening soil para doon sa garden area. Tapos project update tayo sa New Leaf project. Bali yung project natin dito sa New Leaf, ilang araw na rin po tayo nakakaranas ng sobrang init. Yung ganitong klaseng weather mga ka-row house, pabor na pabor po sa mga installation po ng roofing. Yung mga bubong, ilang araw na rin po tayo nakakaranas ng sobrang init doon. Simula na nag-start tayo sa roofing framing at saka sa installation po ng ating roofing installation. So ngayon, tingnan natin, wag lang po talagang uulan. Kung ganito lang, pabor sa atin to. Mga karos, baka magpa-order na rin tayo ng flashing para sa kinakabit po natin bubong dito sa project natin sa New Leaf project. Samahan niyo po muli kami ngayong araw ng Biyernes. Enjoy watching po, let's go. Tara. Bali mga karos, simula po nang pumasok yung mga welder and installer natin sa New Leaf project. Yun po yung una natin laging pinupuntahan kasi hinahatid po natin sila ron. Yan, wala kasing mga lisensya sa motor to, itong mga kasama natin. Tsaka madalas may nanguhuli ron, LTO or HPG. Kaya mas mabuting ihatid natin sila, tsaka pa uwi ihatid din natin. Tapos hindi naman ako magtatagal doon, dediretso tayo sa Phase 5 project. Ayan na po sila, diba? Yun. Yan. Kanina pa kayo? Sakto lang. Tara. Nandito na tayo. Magandang araw nga pala kila client owner. Ito yung lagay ng weather natin Yun Ay, masama ang weather. So okay lang talaga kung ganyan lang, pero wag lang talagang uulan. Pagka ganyan po, baka hindi na tayo magpalipad ng drone. So nandyan naman tayo, akit tayo. Ipagpapatuloy po nila rito yung installation ng bubong. Tapos dito banda may konting asintada tayo, nakapantay ng poste. Tapos merong konting asintada rito na sasagad na hanggang 2 metro. Tapos itong 2 poste na to, pinadadagdagan na lang nila client owner yung sukat niya, yung height. Habulin yung height dun sa gilid. Bali 2 meter. Yan, 2 meter na yan. May konting asintada tayo rito. Tapos may mga plastering pa. May asintada rin sa sa may gilid dito sa extension area. Yan, dito po. Yan. Tapos yung wall demolition. Tapos yun pa, asintada rin. Tapos may mga ide-demolish pa tayo rito. Yung pinto ng TNB, yung pinto rito sa back area. Yan yung mga gagawin. So itong mga pader, nakaschedule na rin to para sa waterproofing. Pero ito yung kalabang kasi natin, yung weather. Yung pader. Yung pader, pwede na i-waterproofing to. Yung kinakayod na po. Yung kinakayod muna para matanggal yung mga maninipis na buhangin na galing po sa binistay at timpla po na semento. Nakaka-apekto kasi yan para hindi masugatan yung natin, yung waterproofing, kaya kailangan tanggalin po kayo rin. Tapos mamaya pasusukatan na po natin to. Yan, kapag ka na kompleto yung bubong,
susunod nilang gagawin dito yung fascia Cenepa, yung dito sa gilid at saka dito sa harapan, yung pag-install ng hardy Cenepa natin. Tapos pwede na natin pasukatan yung flashing na to. Yan, yung mga flashing pwede na. Yan, hanggang dun lang po muna tayo. Tapos dito naman po yung sa roofing framing sa harapan ng bahay. Ngayon kung sakaling mag-uulan, talagang mahantala yung ibang gawa rito. Pwede naman pong buuin ng welder natin yung bakal dito sa gilid, yung grills at saka yung gate. Yan, pwede na po nilang buuin yan. Tapos yung sa iba, pwede na po tayo mag-prepare kahit yung ceiling framing dito sa loob ng bahay. Ito yung mga halaman ni client. Araw-araw naman po dinidiligan ng tropa to. Ayan, pwede na tayo magpa-ceiling framing dito. Ceiling framing. Tapos kung matatapos yung bubong dito, yan, pwede na rin po to. Kaya kaso nga lang, problema rito, wala pa yung CHB lane natin dito, hindi pa kompleto. Dito pwede na. Yan, basta malagyan ng bubong. Yan, maaari na rin dito. Yan. Pinatanggal muna natin yung mga ano rito, nagsilbing handamyo, para hindi makasagabal dito sa gumagawa. Eh, magpo-focus muna sila doon sa bubong. Ilang ano na lang yata ito, isa, dalawa. Parang 3.5 na lang yata yan, no, no? Yung ikakabit na, mga ganun. Parang ang gagawin dito, rock wall blanket na tayo. Yung rock wall blanket na. So yung unang nilagay namin is foam insulation. Yan, pagka natapos lang namin to, makulimlim na magtrabaho rito, malilim na. Ayan, marami ako na ipaliwanag dito sa usapin sa bubong kahapon. Yan, bali doon sa nag-comment na medyo nabitin tayo dun sa vlog. Ano po yun, mga bandang mga alas 5 na po kasi yun, at hindi na po ako nag-outro kasi para hindi mahaba yung video. Kapag ano po, hindi na ako gumagawa ng introduction sa vlog, ibig sabihin sobrang haba na ng video. Maganda po sana at least 36 minutes tayo pababa, pero may mga video tayo na 38, 39. Yan. Okay, papakita lang po muna namin dito yung installation ng rock wall blanket, kasi yun na po yung kasunod na installation. Isa nga pala kung bakit dalawang insulation ang ginamit dito. Hindi po magkakasya yung rock wall blanket na nabili po nila client. Bali 14 pieces po yun na 60 cm by 5 meters. So ang covered lang noon isa nasa 400, ilan ba yun? Kasi sa isang haba nito, dalawang bag po yung magagamit. So 60 times 7, 4.2 meters lang yung covered po nun. Kaya gumamit na lang po kami ng insulation pagdating po ron. Ang importante, itong loob ng bahay naka rock wall blanket. Pero pagdating dun sa may outside area na, or dun na po sa may garahe papunta rito sa outdoor kitchen, yung kahit yung double foam insulation na lang, yung pwede na po yun. Actually pwede na po yung yung double foam insulation dito kaso nga lang gusto rin ni client na medyo soundproof yung dating. Yung kaya gumamit po kami ng rock wall insulation dito. Sabi ni Lord, masyado na daw tayo naghihirap. Kaya ito pinatikim tayo ng magandang weather. Ayan, wag lang uulan. Ayan, masyado na daw kaming naiinitan dito. Ilang araw na rin daw kami sa init. Ayan, maraming salamat sa magandang weather ngayong araw. Siyempre hindi lang tayo nakakaranas yan, pati ibang mga gumagawa rito. Ayan, lahat sila. Ayan. Ayan, isa-isa na pong inaakit yung insulation. Siya nga pala kahapon, lahat ng gamit dito na pwedeng mabasa, maliban lang siyempre doon sa mga bubong. Yan, binaba po lahat. Yan, 14 bags po yan, 14 bags. So ito, unang installation ng rock wall blanket natin. Ayan po siya.
maaari talaga maging soundproof din ito kasi medyo makapal po talaga. Yan, makapal dito. So ito yung una na nasa 5 meters. Tapos idudugtong natin to. Parang ang kailangan na lang natin dito mga 4 meters mahigit. Yung may sobra nga lang po talaga. Yan na. So ito, mabibilang naman natin kung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So sakto 7. Yan na. So yung layer niya sa taas at saka sa baba, yan lang po talaga, as in ganyan lang po talaga yung pinaka layer niya. Wala nang iba, wala nang ibang nakalagay. Yan, bali may plastic cover siya, pero hindi naman kasama sa installation yung pinaka plastic cover. Kadalasan talaga magandang gamitin to sa partition. Yan, lalo na yung mga yung mga Pisem board drywall partition niya, maganda po siya. Mas maganda po siya ilagay ron. Yun nga lang, karagdagang gastos. Kaya doon sa ibang mga pinagagawa namin, na nalalaman ng kliyente yung presyo kung magkano to, kahit wala na daw nito. Yan na. Yan. So ito na yung unang layer. Compare dun sa foam insulation na nasa 1 metro, ito 60 cm lang. Kaya medyo mas marami po yung gagawin po rito. Yan. Ito, kukobera naman po natin to ng Pisem board. Tapos latag ulit tayo ng rock wall insulation, saka tayo mag-install ng susunod na layer ng bubong. Tabasin mo na kaya sa baba, pre. Yan na. Para hindi na natin tatabas dito, direkto na. Mukha namang hindi uulan, no? Sana hindi umulan. Okay na muna tayo rito. Didiretso muna tayo ng junk shop. Matagal nang nandito sa sasakyan ko to eh. Kailangan ma-pull out na to. Siguro mga ilang araw na rin po nandito to sa sasakyan ko, simula yata ng Lunes. Yan, oh. Kalakal po yan. Kalakal. Tanggalin muna natin. Yan, para magamit natin na maayos ng sasakyan. Diretso tayo sa Phase 5 project at saka sa Lumina Homes Phase 6 project. Yan. Basta ganyan lang, oh. Wag uulan. Kasi nagpapabuhos din tayo ng flooring ngayon sa Lumina Phase 6. Okay, tara. Opo, okay na. Salamat po, mama. Thank you. Yan, bali, hindi na po tayo pumunta doon sa junk shop na regular natin pinagpupuntahan ng mga kalakal. So dito na lang, para dire-diretso na rin tayo. Yan, galing tayo doon sa Newly project. Palabas na tayo rito sa Pilinvest. 650 rin. Ay hindi, 670. Yung dala-dala natin kalakal. Iniipon po natin yan. Yan. Minsan share ko sa inyo sa vlog kapag malapit na yung December. Bilangin natin lahat na naipon na kalakal. Yan, may kasabay nga ako kanina. Ayan, oh, dami. Ano rin, contractor din. Yan, shoutout nga pala kay Mastercard. Yan, shoutout. Ingat palagi. Yan, maraming salamat po sa walang sawa niyo po suporta dito po sa aming channel. Sa palaging panonood. Let's go sa Lumina Home Space 5 tayo diretso. Nandito na tayo sa Lumina Home Space 5. Ayan, bali 2 araw din po akong hindi nakapag-vlog dito. Siya nga pala, yung tropa lagi po nag-update dito
So pag sapit po ng 4:50 PM, alas 4:50 bago mag-uwian, ayan, nag-aano po sila, nagsisend po sila ng mga gawa. Ito po yun, papakita ko sa inyo. Ayan, yan yung mga gawa. So nagsisend po sila sa akin. So may ganito po kami rito sa Lee & Aki Builders. Ayan, kahit sa Phase 6, ayan po yung gawa. Ewan ko lang kung malinaw sa video. Ayan, kasi ito yung gawa dito sa Lumina Homes Phase 5. Ayan, yan, nagsisend po sila sa akin. Just in case po, araw-araw po yun requirements. Yung ano po, yung mga kasama natin dito, may mga dala naman pong cellphones. Kahit po dun sa ibang project. Pero dun sa New Leaf, syempre hindi na po sila nagsisend sa akin doon. Gawa na nandun naman na po ako paghapon. Doon kasi yung pinaka last update natin dahil ayun nga, meron tayong workers doon na sinasabay natin pauwi. Ayun po yun. Okay, update tayo rito. Yan. Okay lang, okay lang. Okay lang kuya, tuloy mo lang yan. Sa mga pintuan po yan. Barnis po yun, natural barnis. Tapos yung ibang part ng cabinet dito, nag-apply na po sila ng Lason at saka nag-apply na po ng lacquer primer surfacer. Ayan, medyo magulo at makalat tayo ngayon dito. Sa TNB, ito yung TNB. Yan. Ito na po yung mga nagawa rito sa toilet and bathroom. Ang detalye nito, bagong basin cabinet. Tapos may LED wall mirror. LED wall mirror. Tapos meron pong bagong shower set. Siyempre may towel holder, may bidet. Bagong water closet. Tapos yung gagamitin po naming ano rito, yung gagamitin po naming floor drain, yung 10 by 30, yung medyo mahaba. Tapos may niche. Lagi kong pinapaliwanag yung TNB setup namin dito sa Lumina kapag up and down yung bahay. Athena or Angelic or ano pa ba? Angelic, Athena, Mia, halos magkakamukha yung setup nila. Nagkakaiba na lang dito. Nagkakaiba dito kasi itong pader na to, wala na tayong katalikuran dito. Dito na to, kanya na to. Pero yung dun banda, meron pong may-ari din ng kabilang pader. Kaya hindi po natin pwedeng gawin dun yung ginawa natin dito. Mabubutas po, magkakasilipan sila. Ang mga susunod na trabahong gagawin dito, yung pag-install ng tiles dito sa bar counter at saka yung pag-install ng tiles dito. Yan yung mga kasunod na gagawin. Ayan po, may mga ano kami rito, references na kasulat sa mga gagawin. Walang tulo. Pati rito walang tulo. Yan, nag-uulan ngayon. Yan, dito tayo sa taas. Ayan, nagpapasapin na tayo ng blue sack. Ayan, blue sack. Ito, papasapin na tayo ng blue sack. Ayan, ito na yung pinakala natin dito, cabinet. Bali dito, ito yung ating walk-in closet. So may tatlong layer yan, tatlong layer din ng open shelves, tapos may dalawang drawer. Yung nakita niyo mga pintuan sa baba, yun na po yung inaasikaso rito. Yun, sa baba po yun. Yan. Kailan mo kailangan yung top coat? Kahit sa susunod. Tool white. Tulay para rin. Yung semi-gloss. Pag Okay. nakatira na itong ano yung sa bintana. Sige. Okay. Tsaka tayo mag-apply yung ano. Yung top coat na. Ayun, linis. Ito kasi may adjustment pa. So hinihintay lang natin yung isang mason dito, baka bukas dito po siya dediretso. Dapat gagawin po nila yung tiles installation dito sa slab. Yun nga lang, pinabalik ko po sila dun sa deployment nila, gawa na nag-uulan-ulan nga. Yung nag-uulan-ulan, kaya hindi rin po magagawa yun dito. Gawa nang yung downspout natin nandun. Kapag nag-install sila ng tiles, mawawash out dahil sa ulan. Ayun yung gumapang na damo pataas. Hihintayin na lang po yan mabulok. Delikado po kasing kunin yan.
baka may makuryente. Ngayon, ang mangyayari dyan, patay na yan, maglalagas po ng kusa yan sa tagal din po ng panahon. So kaya tayo, kung may mga bahay kayo, huwag nyo na pong paabutin sa ganyan yan. Yan o. Kung mabibisita nyo yung bahay nyo, madamo, at mayroong gumagapang na halaman, huwag nyo na pong paabutin kasi ganyan may mangyayari. Hindi rin natin yan pwedeng silaban ng apoy. Delikado rin. So kaya rito, nagkaroon ng problema yung bubong namin dyan sa may bandang dulo, gawa ng marami na nakabara na dahon. Sobrang dami na. Kaya yan, okay na yan, ayos na. So for finishing na lang po yan. Tapos dito, i-adjust pa po namin. Pero meron din kasi ako naisip na yung paglalagay ng aircon, yan baka dito na lang po yung ano, dito na lang yung unit. Kaso nga lang, magkakaroon lang ng copper tube dito. Pagka dito naman po natin nilagay, yan, i-adjust yung bintana. So, dalawa, pwede naman, may sacrifice. Dito kasi i-adjust yung bintana, maganda tingnan dito. Dito naman, may nakalawit na copper tube pero nandito yung aircon. Hindi na kailangan i-adjust. Pero sa proposal naman namin sa may-ari, talagang i-adjust na lang namin yung window, yung bintana. Yan na. Ano ang magiging disadvantage nun? Itong area na to, dahil magkakaroon ng kurtina rito, hindi to masyadong mabubuksan. So, hindi siya masyadong mabubuksan. Yun ang disadvantage. Ito, mabubuksan pa ng konti. Ito, hindi na masyado. Baka mangyari nito, i-open ko na lang to. Hindi ko na ibalik dito yung ano, hindi ko na po ipabalik dito yung pintuan niya. Ito na lang yung may pintuan. Baka yun ang mangyari rito. Kasi pag ito, na-adjust natin hanggang dito. Yan dito yung bracket ng cortina or ng Korean blinds. Pag binuksan yon, hindi na yun 100% na mabubuksan siya. So, apektado rin tong baba rito. Pero ito, drawer, okay lang. Yan talaga. Ganyan ang ano, may nasasakripisyo sa magandang design niya pero may konting nasasakripisyo. So dito, pwede natin ilagay yung indoor unit na split type. Tapos bubutas dito yung installer. So pababa yan, nandyan yung copper tube. Tapos yung pinaka ano niya, yung pinaka outdoor unit niya nandito sa likod. Yan po. Yan ang pagkakaalam ko, bibisita sila client owner dito sa linggo. Makikita sila nila Master Batang. Tapos yung mga nagawa rito, ito yung pintuan. Yan, may varnish paint na po ito. I-double coat na lang po siya para mas makintab. Ayan. Linis, malinis. Yung paglalagay po ng blue sack, hindi na po yan pinaabot dito sa dulo. Para yung tape natin, dito lang naka-tape sa flooring. Hindi na po malalagyan ng tape to. Ayan o. Protest ko muna ito sa. Sige. Parang pumupulbo. Oo. Parang maganda yung... Pag hindi nakakritik. Sige. Tapos ito, pwede na rin ano, no? Pag nagliha tayo, hindi na maapektuhan yung ano. Diyan na mapupunta yung kalat. Oo. Ito yung update natin sa project natin dito sa ano, Lumina Home Space 5. Yung mga preparasyon po. Pag natapos naman po yung taas, dito naman po yung sa baba. Tapos yung blue sack nga pala na binili natin, 20 meters yun. 20 meters. Yan, magagamit na po yun natin yan ng maraming beses. Yung kahit na mamansyahan siya, maraming beses na po natin siya magagamit. So, iano lang po natin yan. I-cover natin ang i-cover yan. Para pagdating po ng linisan, yan. Lahat po yan. Makukoberan natin para pagka malinis na, koberan natin. So, hindi nga lang namin yan nagawa nung una kasi maraming gamit eh. Start kagad ng trabaho pero yan, unti-untiin po natin yan. Lalagyan natin lahat. Yan, ang kailangan ko rito yung heater. Yan, bibili tayo ng heater. Yung mga accessories naman kahit mahuli na yan. Yan. Okay na tayo rito sa Lumina Home Space 5 project.
Yan, nakapag-update na rin po tayo rito. Tapos nakausap na rin natin si client owner. Kung sakaling nagpupunta ako sa mga ongoing project, yung ibang mga client natin na hindi naman busy, na pwede po sila makausap kung nasaan ako nung araw na yun at ng oras na yun, tinatawagan po natin sila kahit via video call po. And nakikipag-usap lang tayo sa kanila. Ang ano lang po dito, yung project ko rito sa Phase 6, kasi iba po yung oras nung client natin po ron. Yan. Karamihan po kasi sa mga nagpapagawa po sa atin is nasa ibang bansa po. Yan. Magandang araw nga pala kila client owner natin dito. Ayan, magandang araw. Yan, nandito tayo sa Lumina Home Space 6. Yan, slab on grade po. Buhos tayo. Sa orientation lang naman, ang makikita lang natin dito yung kitchen sink. Tapos yung poste rito, hindi namin nilagyan ng kahit na anong klase ng tubo. Para yung poste po nito, baka balang araw bumuhat po ng load yan. So wala po tayong nilagay na kahit na anong tubo para matibay po talaga siya. So 100% yung nandun sa plano na yung buhos niya. So ang ano ho nito is at 20 by 40. Yan yung pinakabuhos niya. So ito. So water line pataas. Yan, pataas. Kasi naglagay tayo ng gripo para kung sakaling gamitin nila client owner yung slab, maglinis sila dyan, maglagay ng halaman, or kailangan nila ng abang ng ano, ng faucet. Yan, meron na. PPR pipe yung gamit natin. Bali, hiwalay po siya, dalawang linya. So hiwalay yung papasok sa bahay, hiwalay rin po yung linya pataas kasi medyo yung pressure niyan, ano na po yan, medyo malakas na yung pressure pataas. Tapos ito yung pinaka downspout dito natin nilagay. So hindi natin siya makikita kapag natapos. Yan na. Okay. Sana lang pala yata sila rito. Tatlo lang po sila rito. Yun o. Kuya. Kuya Boy, nag-uuwian ka ba? Nag-uuwian ka? Pag tanghali? Sige. Baka kaya mong isabay. Gusto niya pumasok ng tanghali. Pwede naman. Yan, di nakapasok ng umaga yung isang kasama nila. Buhos tayo rito. Kuya, yung source ng tubig nyo, sana po? Doon pa rin? Yung ano po? Doon pa rin yung sa house. Sige. Ayan na. Ay, thank you rito ha. Itinawag ko kanina to mga karos kasi yung downspout nung gutter sa second floor, pag umulan ng malakas, dito didiretso yan. Yan dito po, mabubutas niya yung natin, yung gawa. So dito muna sa kapitbahay. Yan, sabi ko gawa na lang po muna ng paraan, unahin muna. Yan, isa yan sa mga ginagawa namin na paghahanda kapag umuulan, tinututukan namin yung mga daluyan ng tubig galing sa taas. Yan, dito naman wala na po tayong water line source dito. Patay na po yan, yung luma. So wala na po ito. Yan, pagkatapos nito, itutuloy na natin yung mga preparasyon po rito. Yung mga preparasyon po rito sa slab. Yan, ayan naman po, naka-prepared na. Yan, naka-prepared na. Iisa-isayin na lang po hanggang matapos yung forma. Siyempre, kailangan na matigas na po muna yung flooring bago po tayo magkasarito ng mga pamorma. Siyempre mabigat yan para yung bigat po nung slab na buhos natin dito, yung nakapatong na dito sa concrete slab. Na Kuya Ruben, tama. Si pala, kuya, may nararamdaman. Kaya padalang ka talaga namin yung gamot dito. Iutos ko na lang kila misis. Hindi pa ako nilagnat Dapat nagsabi ka kagad para nakainom ka ng gamot. Nagtrabaho sila kuya. Sige, tatawag ka na kuya. Para. Sige, sige. Yan. Sa semento update. Ito po. Nabibilang na lang pala. Ilan na lang bibilang na lang yung semento natin dito. Yan. Marami na rin po kasi talaga nagawa dito sa extension.
Yan. Tara. Hindi ko pala ito napahakot kahapon kasi nag-aalangan yung yung maghahakot. Yan, gawa ng basa. Siyempre, mabigat tong mabigat hakutin po ito kapag basa. Sige, ganyan lang. Huwag lang uulan talaga para hindi apektado yung gawa. Mamaya ka na umulan pag nag-uwi na. Tara. Yan, resume tayo ng trabaho dito sa Newly project. Halos natapos na po yung installation dito ng long span roof. Ayan. Ayan. So yung bend sa lahat ng dulo meron yan hanggang doon sa pinakadulo. Tapos ang ginagawa na lang dito, double checking kami dun sa sa mga tech screw, tapos kinokompleto na po lahat. Yan, may mga initial na installation yan nung una, tapos hanggang sa makompleto po lahat. So ito. And dina-double check na lang namin kung meron bang bitin sa pagkaka-screw. Lagi ito. Yan. So lahat ng layering ng natin ng soleras, lahat po yan meron dapat. Yung pinakadulo, ito wala na to. Kasi kapag naglagay ng flashing dito sa dulo, medyo kakapal siya eh. So ang magdadala niyan yung screw na po yun magdadala diyan sa dulo. Yan, tapos na. Tapos nakabend na rin po ito. Ayan na, nakabend na rin bawat dulo nito. Para yung tubig kapag malakas siya, yung agos niya hindi rekta dito sa pader, rekta po rito sa may pinaka agusan ng tubig ng ating gutter. Yan, nagsukat na rin po kami ng mga flashing dito. Pakita ko sa inyo. Ayan, flashing. So capping dito sa likod. Yan, isa 5 pieces. Yan dito po, 5 piraso yan. Tapos yung ating end flashing na tinatawag, end flashing ito, 9 na piraso, 4 dito, tapos 5 rito sa dulo. Tapos yung combination naman ng side flashing and capping para rito, yan, tig-5 piraso. $70% para rito sa roofing installation dito sa Newly project. Yung another 30% na magiging kabuuan nitong roofing installation is yung mga flashing na lang, yung mga side flashing. Yan. Yan, double check na lang po. Yan. Basta ang importante po, hindi po masyadong nakalubog. Saktuhan lang. Yan, importante sa pag-install po ng tech screw. Yan, safe na yung bahay. Masarap na magtrabaho sa baba. Yan, maraming salamat nga po pala sa magandang panahon natin ngayong araw po ng Biyernes. Yan, kahit papano, hindi po tayo masyadong nahirapan po rito sa project. Alam niyo naman po kasi, ang init ng araw ay bumabanda sa yero. Kapag nandito ka, pag nagkakabit ka ng mga tech screw, ramdaman po yung init. Bali mga karos, dito ko na po tatapusin yung vlog ngayong araw po ng Biyernes. Ayan po yung mga naganap dito sa ibang project natin sa phase 5, phase 6, tsaka sa garden. Ang hindi ko napuntahan ngayon yung Anyana, pero dire-diretso lang naman yung installation ng tiles doon. So see you on my next vlog. God bless. Ito, paalam po muna. Let's go. Tara. Bali yung nga pala, yung dating nga ng mga flashing mamayang hapon. Baka tapos na yung trabaho natin doon. Bukas, yun ang schedule natin. Mag-install lang po ng Sanepa bukas, tapos mag-install po ng side flashing, end flashing at saka yung capping. Alright.